Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jewels Enoch. Ang aking tatalakayin ay patungkol sa panitikan hinggil sa diaspora at migrasyon. Ang panitikan hinggil sa diaspora o migrasyon. Ang panitikan hinggil sa diaspora o migrasyon ay tumatalakay sa mga karanasan, pakikibaka at kultura ng mga tao na napilitang lumikas o umalis mula sa kanilang sariling bansa upang maghanap ng mas magandang buhay sa ibang lugar. Sa kontekstong Pilipino, madalas itong sumasalamin sa mga karanasan ng mga OFW or Overseas Filipino Workers at iba pang migrante, pati na rin sa kanilang mga pamilya na nanatili sa Pilipinas. Ang mga akdang ito ay may layuning ipakita ang mga aspeto ng buhay ng mga emigrante tulad ng kalungkutan, sakripisyo, pagkakakilanlan at ang paghahangad ng mas magandang bukas. Sa kabuuan, ang panitikan hinggil sa diaspora at migrasyon ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan na nagbibigay diin sa mga kwento ng mga tao na may kahangahangang lakas at tiyaga sa harap ng mga pagsubok at sakripisyo. May apat na tema na matatagpuan sa mga akdang panitikan hinggil sa diaspora o migrasyon, katulad ng paglalakbay at paghahanap ng pag-asa, kalungkutan at pagkahiwalay, pagkakalinlanlan, pagbabago at pag-usbong. Paglalakbay at paghahanap ng pag-asa. Maraming akda ang tumatalakay sa pagnanais ng mga migrante na makahanap ng mas magandang oportunidad para sa kanilang sarili at pamilya. Kasama rito ang pagnanasa na makamit ang mga pangarap at matulungan ang mahal sa buhay. Kalungkutan at pagkahiwalay. Isinasalaysay sa mga kwento ang sakit na dulot pagkakalayo sa pamilya, mga kaibigan at kultura. Minsan nakakaranas ang mga migrante ng homesickness, pagnanais na makabalik sa kanilang bansa at ang hirap na pagiging malayo sa mga mahal sa buhay. Pangatlo, pagkakakilanlan. Maraming akda ang naglalarawan ng pag-aalangan ng mga migrante na mapahayag ng kanilang kultura at tradisyon sa isang banyagang bansa. Ang isyu ng pagiging stranger o other ay madalas na tinatalakay sa panitikan migrante. Pang-apat, pagbabago at pag-usbong. Ang ilang akda ay nagpapakita ng mga positibong aspeto ng migrasyon, tulad ng personal na pag-unlad at bagong pananaw sa buhay. Ang mga migrante ay madalas na naghaharap sa mga hamon at pagtutol, ngunit may pagkakataon ding umaangat sila sa kanilang bagong buhay. Globalisasyon ng migrasyon. Ang globalisasyon ng migrasyon ay isang proseso kung saan ang migrasyon o paglipat ng tao mula sa isang bansa patungo sa iba ay naging mas mabilis, mas malawak at mas magkakaugnay sa buong mundo. Dahil sa mga pagbabago sa teknolohiya, ekonomiya at ang patakaran pampolitika, nagkakaroon ng mas malawak na pagkakataon para sa mga tao naghahanap sa magandang oportunidad sa ibang bansa, kaya't naging mas global ang kalakaran ng migrasyon. 5 aspeto ng globalisasyon ng migrasyon. Una, pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho. Pangalawa, pag-usbong ng mga network at remittances. Pangatlo, pagsusulong ng mga patakaran at kasunduan. Pang-apat, mga hamon ng migrasyon. At ang panglima, pagkakikilanlan at kultura. Pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho. Dahil sa globalisasyon, ang mga trabaho at negosyo ay hindi na limitado sa isang partikular na bansa. Marami ng mga multinational ng kumpanya ang may operasyon sa iba't ibang bansa, kaya't ang mga tao ay may pagkakataon maghanap ng trabaho sa ibang bansa upang matugunan ang pangangailangan o magsimula sa bagong buhay. Halimbawa, ang mga Overseas Filipino Workers o OFW ay isang halimbawa ng globalisasyon ng migrasyon, kung saan ang mga Pilipino ay naglipat-lipat ng bansa upang maghanap ng mas mataas na sahod at mas magandang kalidad ng buhay. Pag-usbong ng mga network at remittances. Ang globalisasyon ay nagbigay daan sa pagbuo ng mga malaking diaspora o komunidad ng mga migrante sa buong mundo. Ang mga migrante ay nagtataguyod ng mga ugnayan sa kanilang mga kabayan at pamilya, na nagiging dahilan ng pagpadala ng remittances o salaping pinapadala mula sa mga banyagang bansa patungo sa kanilang mga pamilya sa sariling bayan. Ang remittances ay nagiging mahalagang bahagi ng ekonomiya ng mga bansa pinagmumulan ng mga migrante tulad ng Pilipinas. Pagsusulong ng mga patakaran at kasunduan.
Dahil sa globalization ng migrasyon, ang mga bansa ay nagkakaroon ng mga patakaran at kasunduan upang mas mapadali at maging mas organisado ang migrasyon. Halimbawa, ang mga kasunduan sa pagpapadali ng pagkuha ng bisa, pagpaparehistro ng mga migrante, at mga kasunduan sa kalakalan at trabaho ay nakakatulong sa pagpapalakas ng mga ugnayan ng bansa sa larangan ng migrasyon. Mga hamon ng migrasyon. Sa kabila ng oportunidad na dulot ng globalisasyon ng migrasyon, may mga hamon din itong kaakibat, kabilang dito ang diskriminasyon, eksploitasyon ng mga manggagawa, at paglabag sa mga karapatang pantao ng mga migrante. Dahil sa pagiging mobile ng mga tao, mayroon ding mga isyu ng illegality tulad ng mga walang dokumento, migrante na hihirapan nakapasok sa formal na sektor ng trabaho. Pagkakakilanlan at kultura. Ang mga migrante ay nagdadala ng kanilang kultura at tradisyon sa mga bagong bansa, kaya't nagkakaroon ng cultural exchange. Gayunpaman, may mga pagkakataon na nagiging sanhito ng kultura ng pagkakahiwalay o pag-aalangan, lalo na kung ang migrante ay nahihirapan magsanib sa kultura ng bagong bayan. Sa kabila nito, nagiging mas mabukas ang mga bansa pagtanggap ng iba't ibang kultura at relihiyon na nagpapalawak ng kanilang pananaw at kaisipan. Konklusyon, ang globalisasyon ng migrasyon ay may malaking epekto sa mundo, kung saan ang mga tao ay may kakayang maglakbay, magtrabaho sa iba't ibang lugar. Ito ay nagdudulot ng benepisyo tulad ng pagpapalawak ng oportunidad at pag-unlad ng mga pamilya. Ngunit, may mga hamon din tulad ng diskriminasyon at mga isyo sa karapatang pantao. Ang mga bansa ay kailangan magtulungan upang magtugunan ang mga hamon ng migrasyon at tiyakin na ang mga migrante ay makakamtan ang kanilang mga karapatan at proteksyon. Ako nga pala si Michael Andres at tatalakayan ko ang migrasyon at ang tatlong uri ng migrasyon. Ano nga ba ang migrasyon? Ang migrasyon ay tumutukoy sa paglipat ng tao mula sa isang lugar o puok upang patungo sa ibang puok o lugar upang doon manirahan ng panandalian o pansamantala. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryang politikal patungo sa ibang maging ito man ay pansamantala o permanente. Ayon sa Commission on Filipino Overseas, may tinatayang 8.6 million mga Pilipino noong 2009 ay nanirahan sa iba't ibang bansa. Sa loob naman ng Pilipinas, nakatanggap ng pinakamaraming migranteng Pilipino ay malaking lungsod, lalo na sa Kalakahang, Maynila. Tatlong uri ng migrasyon. Temporary migrants. Ang tawag sa mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na may kaukulang permiso at papeles upang magtrabaho at manirahan ng may takdang panahon. Halimbawa nito ay isang Pilipinong nag-aaral sa Canada sa ilalim ng student visa. Permanent migrants. Ito ay tumutukoy sa mga overseas Filipinos na ang layunin sa patungo sa ibang bansa ay hindi lamang trabaho kundi ang permanenteng paninirahan sa piniling bansa. Kaya naman, kalikip dito ang paglipat ng pagkamamayan o citizenship. Ang panghuli, regular migrants. Ito ay mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permit para magtrabaho at sinasabing overstaying sa basing pinapuntahan. Nga po pala si Omar Ginda Tomas. Ang aking tatalagin ngayon ang epekto ng migration sa politika. Philippine Overseas Employment Organization, RA number 9189 of Absentee Voting Act of 2003, RA number 8042 of Migrant and Other Filipinos Act of 1995 upang lalong maprotekta ng mga migrant, migrate. Ang migration ay nagdudulot ng pagbabago sa usapang politika ng isang bansa.
Halimbawa, sa pamamagitan ng remittance, ang remittance, ito na yung pera na pinapadala ng mga tao mula sa ibang lugar o sa kanilang pamilya. In short, kung nasa abroad ka tas magpapadala ka ng pera sa pamilya mo dito sa Pilipinas, tawag doon na remittance. Mas active ang mga migranteng Pilipino. Migranteng Pilipino naman, ito na yung mga tao na lumilipat o pumupunta sa ibang lugar, ibang bansa sa mga isyong politika sa kanilang bansang pinanggalingan, tulad ng pagsuporta sa mga kandidato o programa na pabor sa migrant workers. Halimbawa, ang overseas absentee voting ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay karapatan sa mga OFW na makaboto kahit nasa ibang bansa sila. Pangalawa, epekto ng migration sa ekonomiya. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, malaki ang naitutulong ng remittance ng OFW sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Commission Philippine Overseas, may tinatayang 8.6 million mga Pilipino noong 2009 na naninirahan sa iba't ibang bansa. Sa loob naman ng Pilipinas, nakatanggap pinakamaraming migranteng Pilipino na ang lungsod, lalo na ang Maynila. Malaki ang kontribusyon ng migration sa ekonomiya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Malaki ang natutulong ng mga remittance ng OFW sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Halimbawa, ang mga OFW ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas ay nakakatulong paglago ng ekonomiya ng bansa. Dahil sa perang pinapadala nila, nababawasan ang kahirapan, napapaaral nila ang kanilang mga anak, nakapagtayo sila ng kanilang bahay. Aspekto, panlipunan, salik na tumutulak, laganap ang krimen sa lungsod na tinitira ng isang pamilya, kaya nagpasya sila na lumipat sa ibang lungsod. Halimbawa, kapag ang krimen ay laganap sa isang lungsod, ang isang pamilya ay magdidesisyon na lumipat upang maiwasan ang panganib. Halimbawa, real situation, may isang pamilya sa Maynila na gustong lumipat sa probinsya dahil sa pagtaas ng bilang ng ludapan sa kanilang lugar. Panlipunan, salik na humihila. Payapa at tahimik sa lalawigan, kaya doon lumipat ng tira ng isang pamilya. Halimbawa, ang katahimikan at payapang pamumuhay sa lalawigan ang nag-aakit sa pamilya na lumipat doon. Example, in real situation, yung napapanood ko sa TV Patrol, yung isang pamilya na taga Manila na nagpasyang lumipat sa Davao dahil sa tamig daw at ligtas daw ang siyudad ng Davao. Pangkapaligirang salik na tumutulak. Maaaring dahil sa madalas tamaan ng bagyo ang isang lugar, kaya't nagpasya ang isang pamilya na lumipat sa ibang lalawigan. Halimbawa, kapag ang isang lugar ay madalas tamaan ng bagyo, pipili ng isang pamilya na lumipat sa mas ligtas na lugar. Halimbawa, in real situation, ang mga residente ng Eastern Samar na madalas tamaan ng malakas na bagyo tulad ng Typhoon Yolanda ay lumilipat sa Luzon para makaiwas sa peligro. Pangkapaligiran, salik na humihila. Maaaring nagpasya ang isang pamilya na lumipat ng lalawigan dahil sa maganda ng tanawin at sariwang hangin. Halimbawa, ang magandang tanawin at sariwang hangin sa isang lugar ang nag-aakit sa pamilya na lumipat doon. Halimbawa, ang isang pamilya mula sa Cebu ay lumipat sa Baguio dahil sa malamig na klima at preskong hangin. Para sa lahat, ang salik na tumutulak ay mga negatibong aspeto.
ng kasalukuyan lugar na nagtutulak sa mga tao na lumalis. Samantala, ang mga salik na humihila ay mga positibong aspeto ng bagong lugar na nag-aanyaya sa kanila na lumipat. Epekto ng migration sa karapatang pantao. Pagsasakripisyo ng mga Pilipino. Ang OFW ay kailangan mawalay sa kanilang pamilya upang kumita ng pera. Pang-abuso ng mga recruitment agency. Minsan ang mga migrant workers ay sinisingil ng mga sobrang placement fees. Example, ang OFW na nagbayad ng malaking halaga pero hindi natuloy ang trabaho. Illegal recruiter. Maraming Pilipino ang naloloko ng mga faking recruiter. Halimbawa, may isang grupo na nangingista na inalok ng trabaho sa ibang bansa ngunit nauwi sa human trafficking. Biktima ng international syndicate. Ang iba ay napupunta sa masamang grupo tulad ng drug trafficking. Halimbawa, ang isang Pilipino ay naging drug mule lang hindi niya nalalaman. By the way, ang drug mule ay isang tao na ginagamit ng mga sindikato upang magposlit ng pinagbabawal na droga sa ibang lugar o bansa. Yun lang po. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name topic is epekto ng migrasyon sa edukasyon, epekto ng migrasyon sa edukasyon. Natalakay dito ang 3 punto. Malaking demand para sa skilled workers at mga professional. Mayroon malaking pangangailangan para sa mga manggagawa, may kasanayan at mga professional. Ito ay nagpapawatig ng positibong epekto ng migrasyon dahil napupunan nito ang kakulangan sa lakas paggawa. Maraming kabataan ang naghihikayat na kumuha ng kurso tulad ng engineering, ATBP. Maraming kabataan ang nagiging interesado na kumuha ng mga kurso tulad ng engineering dahil sa mataas na demand para sa mga profesional sa larangan na ito. Ito ay isa pang positibong epektibo dahil naiingkod saan nito ang mga pagpipilian sa kurso ng mga kabataan. Number 3, dahil sa mataas na demand, dahil sa mataas na pangangailangan, ito ay nagbibigay din sa dahilan kung bakit maraming kabataan ay nag-aaral ng mga kursong may mataas na demand. Ayon sa talaan, International Labor Organization, ang nagsasabi nito ayon sa datos ng International Labor Organization, pinapakita dito ang mga studies ukol sa pilitang paggawa. Halos 21 milyong katawang biktima ng forced labor. Mayroon detalyadong pagkasira ng bilang ayon sa iba't ibang uri ng exploitasyon. Ito ay hangat ng isang magubang epekto ng migrasyon lalo na sa mga mahina ang kalagayan. Siping at tandaan. Number 1, mayroon salit ng migrasyon na tumutulak na humihila. Ibig sabihin ba yung mga salit na nagtutulak at humihila sa mga tao upang lumipat sa ibang bansa. Kinikilala nito ang mga aplikasyon sa likod ng mga desisyon sa migrasyon. Number 2, makikita sa aspekto ng ekonomiya, lipunan at kapaligiran. Ibig sabihin makikita ang mga epekto nito sa ekonomiya, lipunan at kapaligiran. Pinalawak nito ang sangkot ng kalay. Number 3, maraming mabuti at di mabuting epekto ng migrasyon sa lipunan, politika at kabuhayan ng isang bansa. Mayroon parehong mabuti at masamang epekto ang migrasyon sa lipunan, politika at kabuhayan ng isang bansa. Bibigyan din nito ang balanse na
kailangan. Oy! Buti po dyan, akan na lang. Ako, sa lahat pa rin. Barpora, naipektuwa ng migrasyon ng ugnayan para ba sa Pilipinas. Doon lang, share ka na. Epektuwa ng migrasyon ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Pinapakita ito ang pangdahidigan, dimension ng epekto ng migrasyon. Number 5. Sabihan dito ang protektahan ang kanilang karapatan maging ligtas sa anumang gulo at mabigyan sa sapat na tulong sa mga nasasaktan. Ibig sabihin, kailangan protektahan ng mga karapatan ng mga gratis na pilihin ligtas sila at mabigyan sapat na tulong ang mga nangangailangan. Bigyan din ito ang halagang responsibilidad sa abisang pamamahala sa migrasyon. Okay.